We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating pong wini-welcome lahat nating mga leaders, mga pastors natin, mga cell group members, mga disciples po natin. Lahat po ng mga kasama natin dito sa online platform ay welcome po sa oras na ito. Wini-welcome natin ang mga magulang, mga anak na nasa kanilang mga tahanan ay ating wini-welcome sa umagang ito. At we really praise God because our God is Spirit and we worship Him in spirit and in truth. Hindi siya nako-confine sa four walls. Kung kaya't nakaka-worship po tayo even in online platform. At marami po tayong naabot sa pamagitan ng ating pagsamba tuwing Sunday ng alas 6 ng umaga. At again, welcome po Luzon, Visayas at Mindanao at lahat nating mga leaders, mga disciples, lahat nating mga cell group members na nasa iba't ibang sulok ng mundo outside of the Philippines, yung nasa abroad natin ay atin din pong wini-welcome. So sa umagang ito mga kapatid, lalapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay, panibagong lakas na binigay mo sa amin. Salamat Panginoon sapagkat kami po ay makapagpuri sa iyo even though kami ay nasa iba't ibang lugar. But we know your presence is upon us. Saang sulok man kami, Panginoon, ano man ang kalagayan namin, ikaw ay kasama namin. Dahil kami po ay may pananampalataya na saang lugar man kami, ano man ang aming kinalalagyan, your Spirit is within us, O God. And I pray, open our eyes, our mind to your word. Ikaw po ang magministeryo sa aming lahat sa umagang ito, Panginoon. And I pray, ikaw po, Diyos, ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan by the power of the Holy Spirit. Itong aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po natin mga kapatid, samahan ang awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Bow down, Lord. We give you honor. Thank you and we praise you for today. Thank you for your blood. You took on my pain and bore my sufferings. You took on my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my love to you. I owe my life to you. You took on my pain and bore my sufferings. You took on my shame and broke every chain. You were crushed my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood there are miracles. In your blood it purifies me, and there is healing in your precious blood. In you there's victory. Oh, there is victory in your blood, Lord. Okay. You took on my pain and bore my sufferings. You took on my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood there are miracles. In your blood
He took away the curses. Oh, Jesus' blood that saves humanity. Jesus, my Savior, my deliverer. Your blood, oh what a blood. In your blood, there are miracles. In your blood, purifies me. There is healing in your precious blood. In you there's victory. In you there's victory. In you there's victory. Once again, thank you. We are grateful for the blood that you shed. Yours the praise. Hallelujah. Salamat sa mga mensahe na ating narinig, dinala sa atin ng CGS Philippines Worship Team. At ang ating mga puso po, mga kapatid, ay nakapokus ngayon sa salita ng Diyos. Hawakan natin ang ating mga notebook, ballpen, lalo na ang ating mga Bible. Sundan po natin ang salita ng Panginoon. And even in your gadget, ito ang oras ng ating pagkain sa salita ng Panginoon. Exodus chapter 12, verses 12 to 13. Tingnan po natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 12, verses 12 to 13. Sa gabing yon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-diyusan sa Ehipto. Ako si Yahweh, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita ko may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. In verse 21 to 24, tinawag nga ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisupo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing yon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. In Hebrews chapter 9, verse 22, tingnan po natin. Hebrews chapter 9, verse 22. May mga Bible po kayo? Puntahan natin ang Hebrews chapter 9, verse 22. Ayon sa kautusan, lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay napakahalaga. Although every Sunday, napakahalaga ng mga topic po natin. Bakit natin itatakil ito? Dahil dito ko nakita, mga kapatid, kung maintindihan ninyo ito, walang lugar ang panlalamig, walang lugar ang panghihina, walang lugar ang pagsuko, walang lugar sa iyo yung doubt, ang anxiety, pagkabalisa, dahil may ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Ibig sabihin, itong ating pag-usapan, kapag i-internalize mo ito, nakakatulong sa iyo ito na maging matatag, maging matibay sa anumang mga pagsubok sa buhay. You become more immovable sa iyong pananampalataya.
magiging matatag ka sa iyong pananampalataya at wala sa bokabularyo mo ang tumalikod o sumuko sa Diyos. Kaya nga, ang ating pag-usapan, it's all about the works of God in us. Ibig sabihin, iba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo na na-internalize mo kaysa yung makukuha mo sa Diyos. Minsan may mga maling orientation po tayo. Kaya marami po ang nanghihina, nanlulupaypay, nagiging pabago-bago ang isip, sapagkat mali ang orientation niya sa pagkilala niya sa Diyos. Ang orientation niya sa pagkilala sa Diyos, anong makukuha ko sa Panginoon? Anong makukuha ko sa aking paglilingkod? Dapat ang orientation natin, naglilingkod tayo sa Diyos, naging masipag tayo sa Lord, naging matatag ang ating paglilingkod sa Lord despite of trials, despite of pain na naranasan mo, despite of difficulties na naranasan mo, despite of rejection na naranasan mo, dahil may ginawa ang Diyos sa buhay mo na hindi mo kayang tubasan. Kaya iba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, dapat naunawaan mo yon kaysa yung anong makuha ko sa Diyos. Minsan orientation natin, nakapokus lang tayo sa benefits. Hindi tayo nakapokus sa works of God. Kaya ang isa sa mga work of God na napakahalaga sa umagang ito nating pag-usapan, ang ating paksa is about the blood. Ang dugo, ito yung ating pag-usapan. Kapag naintindihan mo ang patungkol sa dugo, hindi ka hihinto sa paglilingkod. Hindi ka titigil sa paglilingkod. Dumating man sa iyo ang mga discouragement, dumating man sa iyong panghihina, dumating man sa iyo ang matinding difficulty sa buhay mo, sa iyong pagsunod sa Diyos, wala sa bokabularyo mo ang tumalikod, bagkus lalaban ka. Bakit? Because of the blood. At ito yung ating pag-usapan sa umagang ito. Dapat na intindihan ninyo ang mensahe ng dugo. Doon sa binasa natin kanina sa Exodus chapter 12, verses 12 to 13, may instruction si Yahweh, ang Diyos. Sabi niya, kumuha kayo ng mga tupa, patayin ninyo, at pagkatapos, ang dugo ng tupa, ipahid ninyo sa mga doorpost. Dahil darating ang anghel ng kamatayan, at ang sino man na may dugo ang mga pintuan, ay lalampasan ng anghel ng kamatayan. So instruction ni Yahweh yon. Nung panahon na yon, ang mga Israelite, sila ay alipin ng Egyptians. At sila po ay dinideprive sa liberty nila, kalayaan. At ang Diyos, dahil kasama nila, may instruction ng Lord, lahat ng pintuan na may pahid ng dugo, lalampasan ng kamatayan. At nang gabing yon, dumating ang anghel ng kamatayan, marami ang nananaghoy, maraming mga tahanan, ang kanilang mga panganay ay namatay, ngunit na-secured ang bahay na may pahid ng dugo. Because of the blood, mga kapatid. At pagdating sa Hebrews 9:22, sabi doon, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Walang forgiveness ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. That is why makikita natin sa Old Testament, kapag nagkasala, may iaalay kang hayop sa kasalanang nagawa mo. Even ang mga priest, pag nagkasala sila, mga baka iaalay nila sa kanilang kasalanan. Imagine that, mga kapatid. Kung itong Old Testament nangyari pa sa panahon natin, bawat kasalanan natin, pag nagnakaw ka, may iaalay kang tupa o kambing. Pag nagsinungaling ka, may iaalay ka na hayop. So imagine that kung sa panahon natin, nangyayari pa itong pinapractice ng Israelite, lahat tayo ay mamamatay. Wala tayong mga alagang mga hayop na iaalay sa ating mga kasalanan. Kaya mapapansin natin, dito natin makikita na walang pwedeng arukin ang karunungan ng Diyos. Nakita ng Lord ang tao patuloy na nagkakasala. At hindi kakayanin ng tao maghandog palagi ng mga hayop. Talo ka pag wala kang alagang tupa. Talo ka pag wala kang kawan-kawan ng mga tupa, wala kang ihandog pag nagkasala ka. Alam ninyo, nakita natin ngayon dito ang dakilang gawa ng Diyos.
Isa lang ang inihandog sa paanan ng Diyos. And that is the blood of the Lord Jesus Christ. Hindi mga bulls, hindi yung mga goats, hindi yung mga sheep, hindi mga tupa, kambing o baka. So makikita natin sa Old Testament, nakita ng Lord, walang pwede talagang makapagpalinis sa kasalanan. Kaya mapapansin ninyo, naku-cover up lang ang kasalanan nila sa mga handog ng hayop. Kaya dumating si Jesus Christ, minsan lang inihandog sa kasalanan ng lahat ng tao. At dahil sa dugo ni Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa, mga kapatid. That is why this is very important na ibalik po tayo dito. Minsan lang inihandog si Kristo, nagkaroon na ng tinatawag na kapatawaran, kalinisan sa ating mga kasalanan. Hindi handog ng hayop, kundi handog ng isang nagkatawang tao. Walang kasalanan para sa ating mga kasalanan. So makikita natin, may oras ka pa bang matisod? May oras ka pa bang lumayo sa Diyos? Gumawa na ang Diyos ng solusyon. Siya na ang nagtrabaho para ayusin buhay mo. Tapos, ginagawa mong iskol bukol ang gawain ng Lord. So, ibig sabihin, you don't understand the work of God in your life. Ang kinukuha mo lang yung benefit. Kaya kapag naunawaan nyo ito ngayong umaga, mga kapatid, natin pag-usapan, lalo mong i-devote, i-commit ang buhay mo sa Lord. If you understand the blood, dito natin pag-usapan ngayon yung tatlong major things na ginawa ng dugo sa buhay po natin, mga kapatid. Ito yung dapat na makita ng mga tao. Because if you understand the blood, maunawaan mo, you will be more firm in your faith. Magiging matibay ka sa iyong pananampalataya. At wala sa bokabularyo mo na lalayo sa Lord, wala sa bokabularyo mo na magpakain ka sa sistema ng mundong ito. You will live distinct and different life because of the blood of Jesus Christ in your life. Kaya ano ba major things ng blood ni Christ? Isa ito sa pinaka-major sa buhay po natin. Ano ang nangyari sa ginawa ng Diyos nang si Kristo nag-alay ng buhay niya, binigay niya ang kanyang buhay, umagos ang dugo niya sa krus? Number 1, redemption. Yun ang isa sa mga major things na ginawa ng dugo ni Kristo sa buhay po natin. Anong sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19? Tingnan po natin 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. So ibig sabihin, ang background natin, sinabi ni Peter, walang kabuluhan ang ginagawa natin sa mundong ito. Puro kasalanan na inyong minana sa inyong mga magulang. So nagtatransfer lang yung kasalanan ginagawa ng mga magulang natin, pumupunta sa atin. Pero merong ipinantubos sa atin. And that is redemption. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Verse 19, this is powerful verse. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Biro mo, ang dugo ni Kristo is the precious blood of Christ. Walang bahid ng anumang kasalanan. So nakita po natin, mga kapatid, that's the power of the blood. Ibig sabihin, ang buhay natin walang kwenta, basahan tayo sa paningin ng Diyos. Nakita ng Lord, hindi kalutasan ng mga hayop. Kahit maubos ang hayop, ihandog para sa kasalanan natin. Kaya may kaibahan ng atonement sa redemption. Ang atonement sa Old Testament, just to cover your sin. But redemption, tutubusin ka, binayaran ka sa iyong kasalanan through the blood of Christ. So ibig sabihin, ang ibinayad sa atin upang mawala tayo sa kasalanan is the blood of Jesus Christ. Hindi ginto, hindi pilang, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Ang korderong walang batik at kapintasan. See? Nakita natin, mga kapatid, isa yan sa mga major na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Redemption.
Walang tao na pwedeng mag-redeem sa atin. Ang salitang redemption, tinubos ka. Na ikaw ay alipin ng kasalanan, ang dugo ni Kristo sa krus ang ipinantubo sa atin. Nilayo ka sa kasalanan. Ibig sabihin, nakikita natin ngayon na ang pamumuhay natin, alipin tayo ng kasalanan. The major problem of man ay hindi yung finances. Major problem of man, hindi yung mga material na bagay. Ang mga major problem ng humankind, isa lang. Bakit kaya may nag-aaway? Bakit may pumapatay? Bakit may nagnanakaw, nagsisinungaling, nanluloko sa kapwa? Bakit may mga bisyo? Bakit may ang drugs ay hindi malutas-lutas, pagsusugal, pag-aaway sa loob ng tahanan ng mag-asawa? Bakit may nangyayaring yon? Ano ba ang pinakamalalim na problema ng tao? Kapag may pera, may problema pa din. Kapag nasa kanya na lahat, may problema pa din. Maraming sakim sa mga bagay na material. Ang iba pumapatay because of material things, because of money. Bakit? Ano ba talaga problema ng tao? Ang pinakamalalim na problema ng tao, isa lang. Lahat ng yan, ang pinagmulan, kasalanan. Kasalanan yan. At ang tanging makakalutas ng kasalanang nakadikit sa buhay natin, si Jesus Christ. Through the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya mapapansin natin mga kapatid, blood signifies life. Ang tao, pag naubusan ng dugo, mamamatay. So pag sinabi natin the blood, it is the life of Christ who sacrificed at the cross for you to redeem. Ibig sabihin, ang dugo ni Kristo ang sinakripisyo niya para alisin ka sa pagiging alipin ng kasalanan. Kaya ang tao malalaman mo na alipin pa rin ng kasalanan. Hindi nawala sa kanya ang kasinungalingan, pagmumura. Hindi man siya nagmumura pero marumi ang isip niya. Kasalanan din yon. Ang pagpatay. Lahat ng kasalanan na sa atin inside and outside ay hindi yan kayang sabunin. Kahit maligo ka, nakadikit yan. It's only the blood of Christ. That is why redemption is very important. Na dapat naintindihan ninyo, dati nagmumura ka, ngayon nagpupuri ka na sa Diyos. Dati wala kang respeto sa mga nakakatanda, ngayon ang taas na ng paggalang mo sa mga higher authority. Ang change sa life mo, it's because of the redemption you experience in life. Na tinubos ka ng dugo ni Kristo. Kaya mapapansin ninyo, ang tunay na binago ng Diyos, hindi na bumabalik sa dati. Kaya ito yung sinasabi kong mensahe natin. Kapag you understand the blood of Christ, wala kang pangarap na mamuhay sa sistema ng mundo. Kaya nga sabi ni Paul, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Papatayin tayo ng mundo, mga kapatid. Dadalhin tayo ng mundo sa kasalanan. Kaya nakagtataka ka, bakit kaya may mga tao nakarinig na salita ng Diyos na sa loob ng church? Pero umaayon pa rin sa sistema ng mundo. Hindi niya naintindihan ang dugo. Na ang dugo ang nagpalayo sa kanya sa kasalanan. Ang dugo ang nagbago sa buhay niya. Ang dugo ang tumubo sa kanya. And that's blood is the blood of Christ. The perfect and blemished blood of Christ. Mga kapatid. Kaya dapat naunawanan ninyo na every first Sunday we commemorate the Holy Communion. Because it's a remembrance to all of us kung anong ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Dahil maraming mga Kristiyano, kunting bagay lang, left the group. Pag na-discourage, lalayo sa Lord. Yung mahilig lumayas, mahilig lumayo, mahilig mag-isolate ng sarili, mahilig magreklamo, mahilig mag-complain, he or she didn't understand the blood of Christ in his life. Kasi pag naunawaan mo in a deeper sense about the blood, like what I said, you are strong, you are immovable. Kahit nawala lahat, ikaw pa naiwan, hindi ka lalayo sa paglilingkod mo sa Diyos. At lalo ka pang magre-reach out ng more souls. Ibig sabihin, malaking kawalan sa atin kapag tayo
mga kapatid, ay mahilig na i-meditate ang mga pinagdadaanan mo sa buhay. Yung palagi ka lang nag-emo-emo, palagi ka lang nakatutok sa sarili mo, palagi ka lang naghahanap ng advantage sa sarili mo, sa buhay mo. Like what I said, if you are self-centered, self-seeking, hindi mo makikita ang trabaho o ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya dito nakikita ko, nagmamature ang isang tao kapag naintindihan niya kung anong ginawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi kung anong benepisyo ang makukuha mo sa church. Kundi nagpapatuloy ang karamihan sa atin dahil naunawaan mo, hindi mo kayang tumbasan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. The word redemption, Diyos lang ang meron yan. Hindi ang kaya ibigay ng asawa mo, ng anak mo, ng employer mo, ng trabaho mo, ng karir mo. Kahit natapos ka pa, professional person ka, mataas pinag-aralan mo, kumikita ka ng malaki, basahan ka pa rin sa Diyos. Kung hindi mo sinuko buhay mo kay Kristo Jesus. Mabaho pa rin ang buhay natin sa harapan ng Lord hanggat hindi mo naranasan ang redemption. That is why only Christ can give redemption to us. That is why we need Christ in our life, mga kapatid. Kaya dapat maintindihan ninyo ito. Itong ating pinag-usapan, major thing ito sa Lord. Kaya kapag nakita mo ang redemption sa buhay mo, grabe, walang kwentang tao ako. Kahit may pinag-aralan pala ako. Kahit pala ay kumikita na ng malaki, magara na ang tinitirhan, madumi pa rin ako sa Lord kung wala si Jesus Christ. That is why if you understand redemption, you sustain your humility in life. Na wala kang ipagmalaki sa buhay. At lalo mo pang pagagandahin, alagaan, mahalin ang paglilingkod sa Diyos. If you really understand kung anong ginawa ng dugo ni Kristo. Major yan. Redemption, hindi minor yan. Mga kapatid. Kaya ako naniniwala, kung naintindihan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, kahit nakaranas ka ng mga frustration, you will continue serving God. Nakaranas ka ng mga pagkakadismaya, you will continue serving God. Kaya nga ang payo ko sa ating lahat, marami parang mababaliw, binigay nila buhay nila sa isang kapwa nila. Hindi nila binigay ang buhay kay Kristo. Marami ay gusto magpakamatay. Kasi mali eh. Ang tanging bigyan lang natin ng buhos na paglilingkod o buhay natin, hindi sa asawa natin. Hindi sa mga anak. Ang asawa at mga anak, dalhin mo kay Lord. Kailangan nila ng redemption. Pero pag binuhos mo buhay mo, oras mo, panahon mo, lakas mo sa isang tao na kulang na lang luhuran mo sa sambahin. At kapag ginawa mo sa kanya yon, bigla ka na lang na-reject, bigla ka na lang minura, bigla ka na lang tinataboy, mababaliw ka nga talaga. Dahil ang taong yon kailangan din ng redemption. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang nakita ko dito, ang bigyan mo ng 101% ng iyong dedication at commitment, si Kristo lang. At ang mga anak mo at asawa mo, dalhin mo sila sa commitment nila kay Jesus. Kasi ang mag-asawa kaya nag-aaway yan, masyado silang humahanga sa isa't isa. Nakita depekto, dismaya at mag-aaway na. Dapat, ang isa lang sa dapat nating lapitan sa buhay natin, maging maayos ang pagsasama ng mag-asawa kung ang husband and wife ay isuko ang buhay sa Panginoon and let the redemption of Christ ay ma-re-experience nila sa buhay nila. Kaya dito makita ninyo mga kapatid, redemption is very important. No? Maunawaan ninyo dito ko na ibibigay buhay ko kasama pamilya ko, trabaho ko, isuko ko kay Jesus Christ. Iba binigay na ang buhay sa company, sa trabaho, ibiglang tinanggal. Lalong nabigo ang pananaw sa buhay, kaya marami po sa atin, mga kapatid, nagkakaroon ng tinatawag na stress. Ano po? Maraming nagkakaroon ng anxiety attack. Anong dahilan? Hindi mo naintindihan ang ginawa ni Kristo sa buhay mo. Nagiging man-pleaser ka. Yung tao gusto mong bigyan siya ng
matuwa siya palagi sa iyo. Either your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, your employer. Pero nakikita pa rin niya mga mali mo eh. Di ba? Ginawa mo na lahat, pero napipintasan ka pa din. Iba si Jesus Christ. Hindi kanya susumbatan, hindi kanya i-judge, bagkus lilinisin kanya ng kanyang dugo. Kaya kapag kay Jesus Christ ka, na ibigay ang buhay mo, aayusin kanya. Pag binigay mo buhay mo sa kapwa mo, sisirain kanya. Yun ang dapat na makita natin mga kapatid. Kasi lahat tayo mga sira. Isa lang pwede mag-repair at mag-build ng life natin. And that is the Lord Jesus Christ because He is the perfect sacrifice. Siyang perfect sacrifice. That is why ang kanyang pagbuhos ng buhay niya, umagos ang dugo niya, that is our redemption. Kaya mapapansin ninyo, iba ka na mag-isip ngayon because you are redeemed by the blood of Christ. Kaya redemption is very important in connection to the blood. There is no redemption if there is no blood. Mga kapatid. So sa blood ni Christ, nagkaroon tayo ng protection, nagkaroon tayo ng healing. Ano mang sakit meron ka, by the blood of Christ, you are healed. Ano mang conflict sa relationship, by the blood of Christ, you will be restored. Mga kapatid, ang iba binaliwala nila ito. But this is a major work of God in us. Mga kapatid. Dapat makita natin yon. Kung may sakit ka man ngayon, just declare, by the blood of Christ, I am healed. Kung may problema ka man ngayon, by the blood of Christ, give me wisdom, Panginoon. Hindi natin pinagpipray yan. Sa halip na i-declare natin yan, sa tao tayo bumibilib. Kayong tao minsan, nare-reject ka, lalo kang nadidismaya. So that is number one work of God in us, about the blood. Second, isa sa mga major ito sa buhay natin, justification. Biro mo, blood lang ni Christ ang magbigay ng justification sa atin, mga kapatid. Pag sinabing justification, pinawalang sala. Ikaw na makasalanan, pinawalang sala ka. Tingnan natin ang Romans chapter 3, 23 to 25. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, major problem natin to. Kaya may pagsisinungaling, pagnanakaw, pangguguyo, pangbubuli, pagmumura, lahat, pagsusugal, pangkukulam, pambabae, panglalaki, lahat ng yan galing sa kasalanan. Kasi sabi dito na makikita natin sa Romans 3:23, lahat nagkasala, walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. No one can meet the standard of God. And 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, minsan nakapokus tayo sa 23, pero sa 24 hindi natin nakita ang ginawa ng Diyos. 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay, pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So the word pinawalang sala ay justified. You are justified. Siya ang inialay ng Diyos. Lalong malinaw ito sa 25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya, ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Biro mo, pwede tayo lahat puksain ng Lord. Nagtimpi siya. Siya rin gumawa ng paraan. Ano gagawin ko sa mga taong ito? Patuloy na nagkakasala. Dahil walang nakaabot sa standard ng Diyos. Ngunit dahil kay Kristo Jesus, that is the grace of God. Kagandahang loob ng Diyos. Ikaw at ako, anong sabi diyan? Pinawalang sala na siya sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Inialay niya na isang buhay na handog ang kanyang buhay si Kristo Jesus upang mapalaya tayo sa ating mga kasalanan.
Biro mo mga kapatid, anong sabi diyan? Ginawa ito ng Diyos. Still, this is the work of God. Justification is the work of God. Kaya nga itong sinasabi ko, hindi kayang gawin to ng tao. Walang ibang solusyon sa buhay natin. Diyos din nagbigay. Like what I said, major ang problema natin, hindi pera. Hindi relationship conflict between husband and wife. Ang problema ng tao, kasalanan. Kaya tingnan nyo, pag ang tao binago ng Diyos, pinawalang sala, nagiging mapayapa ang tahanan. Lalo na kung ang nanay binago, tapos yung tatay binago, parang langit ang bahay. Kung pati mga anak binago din. Tingnan ninyo, pag hindi binago ang tatay, ang nanay at ang anak, impyerno talagang bahay. Andyan ang pagsusugal, sigawan, pagmumura, nagliliparan ng mga plato, nagliliparan lahat. Pati mga washing machine, binatapon, paglasing, lahat nagliliparan. Walang binago diyan sa loob . Pero kapag may binago, mga kapatid, pinawalang sala at naintindihan ng tatay, ng nanay, titigil ngayon ang nanay sa kadadaldal. Ang tatay titigil sa pag-iinom. Ang anak titigil sa pagdadrugs. Dahil nakita, may pag-asang buhay natin. Si Kristo ang nagbabago. At si Kristo, pinawalang sala tayo. Alam niyo, pag hindi mo naintindihan ang justification, alam ba, nagkasala ka, may guilt ka, lalo mo na lang ilulublob ang sarili mo sa pagkasalanan. Kasi akala mo, hopeless ka na . Hindi mo naintindihan kahit anong dumi. Tandaan natin to, ikaw na ang may pinakamatinding kasalanan sa buong mundo. Kapag lumapit ka kay Kristo, sabi sa Bible, ikaw ay ipawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalaya sa atin. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya nga, what's the lesson? Ang lesson nito sa atin, kapatid, pinawalang sala ka. Wala kang ginawa, hindi ka lumakad ng paluhod sa binondo. Hindi mo dinala ang kinikilala mong Diyos, hindi mo binubuhat. Kahit dyan ka lang sa loob ng kwarto mo, sa sala mo, sa kusina mo. Kapag totoo ang pagsisisi mo at kinikilala mo si Kristo as your Lord and Savior, i-declare ka na justified. So pag sinabing pinawalang sala, as if you don't commit sin. At sinong makagawa niyan? Ang Diyos lang. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So madi-declare ka justified if you humble yourself, if you kneel down to God, kahit ikaw pa ang may matinding kasalanan sa mundong ito, patatawarin ka ng Panginoon. Kaya nga isang babae nag-commit ng adultery, anong sabi ni Jesus Christ? Go and sin no more. Kita niyo mga kapatid? Kaya pag lumapit ka kay Kristo, at kapag may Kristo ka, wala sa utak mo ang magpakamatay. Wala sa utak mo na sirain pa buhay mo. Suko mo lamang kay Kristo at maging matino ka na. At makikita mo ang beauty ng life kapag may Christ ka together with your family, mga kapatid. And that's the power of the blood. We are justified through the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya dito ninyo makikita ang kapangyarihan ng dugo. Biro mo, ni-redeem ka, na-justify ka pa. Ibig sabihin, tinubos ka ng dugo ni Kristo para hindi ka matoksik ng mga kasalanan. Makakarating ka sa langit because you are declared righteous in the sight of God. Kaya kahit mamigay ka pa ng pera, mamigay ka pa ng ulam araw-araw sa kapitbahay mo, through your good works, impyerno ka pa rin kapag wala kang Kristo. Yung ginagawa ng mga politika, di ba? Kulang na lang langit ang ibibigay nila sa mga tao para butuhin sila. Pero pag wala kang Kristo, impyerno ka pa rin. Kahit ikaw ay, you are in the top position sa community, impyerno pa rin tayo. Even pastor, even sino man mga leader na walang Kristo. Kasi pwedeng pastor ka pero wala kang Kristo sa buhay.
Kaya lahat tayo walang exempted sa atin. We need Christ in our heart. That is why ganon tayo katindi mga kapatid na mag-akay na mga kaluluwa at ilapit sila kay Kristo na tanggapin si Kristo as their Lord and Savior. Hindi makapagliligtas sa iyo ang CGS Philippines. Hindi makapagligtas sa iyo ang pastor. Ang church, hindi kayang iligtas ka. Ang kaya lang na iligtas ka at kaya kang linisin at ipawalang sala, declared righteous para makarating ka sa heaven. Surrender your life and admit your sin before God through the Lord Jesus Christ. And that's the power of the blood. Na kapag kay Kristo ka lumapit, ma-experience mo ang cleansing of His blood, mga kapatid. By faith. You are justified by faith. Hindi mo maramdaman yan sa 5 senses. Itong sinasabi ko, hindi ito makikita sa 5 senses. Mga kapatid, ito'y because of your faith. Magkaroon ka ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Ganun yon. Hindi mo mararamdaman, hindi mo nakikita, ngunit naririnig mo. Ito ginawa ni Kristo sa iyo. At dapat pananampalatayanan mo yon. Kaya kahit may ginawa kang kasalanan kahapon, nung isang araw, narinig mo ngayon ang mensaheng ito, kay Kristo ka lumapit. Nabatid, hindi malilinis ang kasalanan natin through good works. Hindi matatakpan ang ating kasalanan sa mga mabuting gawa. Kundi dapat iluhod natin ang ating mga buhay sa Diyos. At hingin natin ang cleansing power of the blood of Jesus Christ. Lord, linisin mo ako by your blood. Forgive my sin. At if you come to God sincerely, God will cleanse you and God will declare you righteous sa oras na yan. And that is your faith. That is faith, mga kapatid. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, because of the blood of Christ, tayo ay hindi nag-guilty. No? Kasi sabi nga ang justification, a soul is granted complete absolution from all guilt. Ayon. And the full release from the penalty of sin. Ibig sabihin, na-release ka na sa kaparusahan ng kasalanan. Dahil you are declared righteous. Hindi tayo nagiging self-righteous. Siya nagbigay sa atin ng righteousness, si Jesus Christ. So what's the lesson? Ang lesson sa atin ay ganito. Wala kang karapatan na hatulan ng kapwa mo. Wala kang karapatan na pansinin ang mali ng ibang tao. Dahil na-justify ka lamang ni Jesus Christ. Wala kang karapatan na i-finger point ang mali ng iba. Dahil mas matindi pa ang mali na ginawa mo. So lahat tayo, kapag naintindihan mo ang ginawa ng dugo ni Kristo, wala tayong karapatang hatulan ng kapwa natin. Wala tayong karapatang mamuhay ng pagiging self-righteous as if you don't commit sin. Tandaan natin, pinawalang sala ka lang. Wala kang ginawa kahit 1%. Ang ginawa lamang ni Kristo ang dapat nating makita. Kung ano ka ngayon, naging matuwid ka ngayon, katuwiran ni Kristo yan, hindi katuwiran mo. Hindi nagbibigay ng pagiging matuwid ang pagbibigay ng pabor sa ibang tao. Diba, tinulungan mo yung mga less fortunate. Binigyan mo ng damit, binigyan mo ng pagkain. Hindi ka pa rin declared righteous unless you have Christ in your life. Mga kapatid. So ang good works ay hindi nagpapawalang sala sa atin. Good works is the product of your faith. Gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Gumagawa ka ng tinatawag nating charity work sa isang tao o sa mga nangangailangan. Nagiging generous ka sa kanila. Produkto yon ng ginawa ni Kristo sa buhay mo. Pero kahit gumawa, maraming unbeliever ng tingin nila sa good works, ipawalang sala sila. Mali. Ang mga taong nabuksan sa dugo ni Kristo, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, bunga yan ng ginawa ni Kristo sa buhay mo. Pinawalang sala ka niya. Kaya you appreciate what God did to your life.
Kaya ang sukli mo ngayon, gagawan mo ng kabutihan ng kapwa mo. Kita niyo mga kapatid? Kaya walang pagpatay, walang patayan, walang panlalamang kapag naintindihan mo na pinawalang sala ka ng Diyos. Kaya pansinin ninyo, kung disciple na Kristiyano ka at nagda-drive ka, marami ngayon sa kalye may mga road rage. Pinapalampas mo na lamang yun. Diba? Nakita mo na ginigit-git ka, na overtikan ka, itinubos ka na ng dugo ni Kristo, pinawalang sala ka na. Hindi mo na yan pinapatos. Kaya alam ninyo, everyday may namamatay sa kalsada. Isang ka nakakita, Kristiyanong tao ka. Nagsasalita kang mag-isa, nagdadrive. Minumura mo yung nag-overtake sa'yo. Tika muna, hindi mo ba naintindihan? Pinawalang sala ka. Pag pinawalang sala ka, may biglang nag-overtake sa'yo. Ginit-git ka pa. Pagkatapos ikaw pang may mali, minura ka pa. Ikaw pang huhingi ng sorry. Why? You understand what Christ has done in your life. You are redeemed. You are justified. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Kung ikaw alipin ng kasalanan, bunutan na ng baril yan, mga kapatid. At tandaan natin, ang taong alipin ng kasalanan, kasalanan din ang gagawin. Pero kapag ang tao cover na ng righteousness ni Christ, ang kaharap mo alipin ng kasalanan, magpakababa ka pa, makukonvert pa yon. Di ba? Napanood nyo bang The Forge? Di ba? Pinopromote natin yon. Ang anak niya namatay. At isa sa primary na naging dahilan ng pagkamatay ng anak niya ay yung lalaki na ngayon naging disciple pa niya. At nagpa-disciple pa sa kanya. Wala siyang itinanim na sama ng loob o galit. Why? Na-understand niya ang blood of Christ. Pinawalang sala siya, handa rin siya magpatawad. Kaya listen to this. Handa ka magpatawad kapag naranasan mo na ikaw ay pinawalang sala. You are willing to forgive sa mga taong nagkamali sa iyo dahil pinatawad ka rin ng Diyos. Saan ka nakakita pinatawad ka ng Diyos tapos ikaw hindi magpatawad? Hindi tama yon. Parang may istorya yan sa e-Bible. Parang ganito, simplified natin. No? Paparusahan siya ng hari. Siningil na siya sa utang. Ang utang niya 1,000. Example lang yan. Pero humingi siya ng patawad sa hari. Pinatawad siya ng hari. Okay, wala ka ng utang. Paglabas niya sa kaharian ng hari, nakita niya yung may utang sa kanya, 100 pesos lang. Di ba? Gusto niya pang patayin. Iutang niya nga 1,000 doon sa hari, pinatawad siya. Ito 100 lang eh. Nagalit ang hari. Parang ganun ang larawan natin, mga kapatid. Pinatawad ka ng Diyos, hindi mo kayang patawarin yung kapwa mo. Diyos nga nagpatawad eh. Di ba? Kaya kapag naintindihan mo yung blood of Christ in your life, hindi pa nagkasala yung tao sa iyo, pinatawad mo na. Advance na ang forgiveness ko sa iyo. Di ba? Matindi yun. At ganon ang Diyos natin. That is the work of God in your life. Kasi, ina-absorb mo yung work ni Lord, hindi mo ina-absorb yung benepisyo mo sa church. May blessing ba yan? May isang sakong bigas ba yan? Tumakbo ka sa politiko, marami silang ibibigay sa iyo. Pero tandaan mo yan, hindi ka na nila kilalanin after ng election. Pero sa Lord, iba si Lord. Lifetime si Lord, mga kapatid. Biro mo, maraming taon mo siyang binatibot, pero andun pa rin yung kanyang grace sa buhay mo. Nakita niyo mga kapatid? Kaya sa Diyos mo lamang ibigay ang lakas mo, buhay mo. Sa Diyos mo ibuhos ang iyong buong pagkatao. Hindi ka mapoprostrate. That's the power of the blood. And it's a big blessing to all of us na we experience justification in our life. And the third, itong sinasabi ko sa inyo mga kapatid, nangyari lang ito because of the blood of Christ. At Diyos lang ang pwedeng magbigay nito sa atin. The third is sanctification.
Major po yan sa buhay natin. Walang pwedeng magpabanal sa buhay natin kundi ang Lord lang. Kaya nga, sabi nga doon sa 1 Peter 1:16, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So nakita natin, ang sequence, kapag na-redeem ka, wala ka na doon sa kasalanan. Na-redeem ka na, dineclare ka pa righteous, imposibleng hindi ka mamuhay ng sanctified life. So, ibig sabihin sa sanctification, may participation ka na dito. Ibig sabihin, kaya mo nang lumaban sa mga kasalanan na umaali-aligid sa iyo. Di po ba? Kaya mo nang lumayo sa kasalanan. Because you are already redeemed and justified, mga kapatid. Kaya si Joseph, nang inakit siya ng asawa ni Potiphar, lumayo siya. Tumakbo siya. Ang ilan sa atin hindi tumatakbo eh. Pag may lumapit na sumasayaw sa harapan mo, Lord, tulungan mo ako, pipikit ko na lang mata ko, Panginoon, pero nakayakap ka na. Di ba? Nang nakayakap ka na, nakahiga na kayong dalawa, Lord, hindi ko to kaya, Lord. Lumalapit tayo sa tukso. Pero may kakayahan ka na lumayo sa tukso. Kapatid, ikapos ka sa financial, Lord, tulungan mo po ako. Nakapila ka pala sa loto. Panginoon, sana hindi ako makita ni sister dito. Di po ba, Lord? Kasi Lord, pag nanalo ako, kalahati nito sa iyo, Lord, panalunin mo ako sa loto. Kita ninyo mga kapatid? Nagsusugal ka pa pala at nagpipray pa panalunin ka ni Lord. Hindi ka naman pala nagtatights, kaya ka pala kinakapos. Kita niyo mga kapatid? May napanood nga kaming pelikula eh. Nanalangin pa sila bago pumatay ng tao. Pray muna tayo. Panginoon, pinagpipray namin ang aming pinaglalaban na tatakbo sa politika. Dahil silang matuwid. Lilinisin namin lahat ng kalaban, Lord. Kita niyo yan, mga kapatid? Nagpipray din sila. Ginamit din nila in Jesus' name. Kita niyo lang yon, no? Kung may time kayo, panoorin yung Tagalog na yan. Kita natin, balota. Malapit na election. Kikita natin ang karumihan ng election, mga kapatid. Kaya dito nakikita ko, isa lang ang pwedeng magpabanal sa atin. Hindi ka kayang pabanalin ng salapi. Hindi ka pwedeng linisin ng anumang kayamanan ng mundong ito. At hindi ka pwedeng linisin ng magara mong damit, ng mga sinusuot mo. Marumi pa rin tayo sa Lord. It's only by the blood of Christ ay pwede tayong i-declare na righteous. Itong illustration ko na to, naririnig ko to palagi sa ilang mga teacher and pastors. At nakita ko, kahit narinig nyo to, isang eye-opener sa atin to. May isang illustration. Narinig natin to sa mga top teachers natin. Di po ba? Ang isda, nakadesenyo siya sa dagat. Kaya ang isda, nag-enjoy sa dagat. Nilikha siya, nakadesenyo siya sa isda eh. Kita niyo mga kapatid? Ang mga ibon, nakadesenyo silang lumipad. Ayan. Nilikha sila ng Diyos para lumipad. Kaya sila kumakanta o maawit habang lumilipad, dumadapo sa mga puno. Ganon din ang mga isda, nabubuhay sila sa dagat. Ang mga puno naman, nabubuhay sa lupa. Ayon. Ang gawin mo, sirain mo disenyo ng Lord. Manghuli ka ng isda at itapon mo sa dagat kung mabubuhay yan. At manghuli ka ng isda, ilagay mo sa lupa, tingnan mo kung ilang oras buhay pa yan. Mamamatay yan. O kaya ang puno, hanap ka ng isang maliit na mga puno, no? Lagay mo sa bubong ng bahay nyo. Tingnan lang natin kung mabubuhay yung mga ganyang klase ng pamaraan. Hindi. Kasi hindi nakadesenyo eh. Ganon din ang mga Kristiyanong disciple. Nakadesenyo po tayo na mamuhay ng may kabanalan. Kaya subukan ninyo bakit may mga nanghihina, nanlulupaypay, maraming nakoconfuse, maraming mga double-minded person, pero nakikinig ng salita ng Diyos. Nakadesenyo ka sa cell group.
Nakadesenyo kang sumamba every Sunday. Binago ka na eh. Nakadesenyo ka mag-reach out ng mga kaluluwa. Nakadesenyo ka na maglingkod sa Diyos. Ang ginawa mo, puro sayaw. Di ba? Ang ginawa mo, puro papansin. Kahit yan dyan sa online. Di ba? Talo mo pa kabataan. Ang ginawa mo ay payabangan sa sistema ng mundo. Ang ginagawa mo ngayon, puro lang paglilibang. Ang galaw mo, galawan ng mundo. Dumating sa iyong problema, bagsak ka ngayon. Kasi hindi ka dyan nakadesign. Tandaan natin, sabi palagi nating naririnig, do not conform to this world. Be transformed by the renewing of your mind. Hindi ka nakadesenyo sa mundo. Nakadesenyo ka sa Diyos. Gawin ang kalooban ng Diyos. Sumunod sa salita ng Diyos. Hindi sumunod sa wrong information ng mga tao. Kaya makikita nyo, hindi disenyo ng Diyos na manira ka ng kapwa. Hindi disenyo ng Diyos na maging judgmental ka. Hindi disenyo ng Diyos na manghatol ka sa mali ng ibang tao. Nakadesenyo ka na mamuhay na may kabanalan. That's it. Period. Then you will experience the peace of God in your life. Maranasan mo ngayon ang isang buhay na parang langit kapag namumuhay ka na may kabanalan. Tingnan nyo, kapag gumawa ka ng kasalanan, mabilis ang tibok ng puso mo. Pag nakagawa ka ng kasalanan, nininervyos ka. Hindi ka kasi nakadesign na gumawa ng kasalanan dahil tinubos ka na, pinawalang sala ka pa. Di ba? Natatakot ka ngayon na baka may makakita sa iyo. Bakit? Hindi na disenyo ng Lord sa iyo na magkaroon ka ng pagsusugal, paglalasing. Hindi na nakadesenyo sa iyo yun. Hindi ka nakadesenyo para magmura. Nilinis ka na ng Diyos. Hindi ka nakadesenyo para gawin mo ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, mga kapatid. Binago ka na. You are designed to live a sanctified life. Nakita niyo po? Kaya marami po, mga kapatid, hindi masaya ang buhay paglilingkod dahil ginagawa ang mga bagay na hindi nakadesenyo sa Lord. Like for example, the whole week na ito, tapat ka na nagpipray at nagbabasa ng Bible para hubugin ang pagkatao mo. Tapat kang dumadalo sa mga cell group. Tapat ka na sumusunod sa training of discipleship. Tapat ka na nag-reach out ng mga tao. That is the design of God in your life. Alisin mo lahat yan. At gawin mo, parusahan mo sarili mo, puro linis ka lang ng bahay nyo. Linis ka ng bahay mo, puro na mali ng mga kasambahay mong nakikita. Hindi naman masama maglinis ng bahay. Hindi naman masama na maging maayos kayo sa bahay. Tama naman yan. Ang masama, wala kang cell group. Doon ka sa mga chismosa ngayon, nagsi-cell group. Wala kang pag-win ng soul, naninira ka ng tao. Yun ang replacement mo. At abangan mo, kapatid, walang kapayapaan yan. Walang kapayapaan yan. Sistema ng mundo yan. Sa halip na magkaroon kayo ng reaching out souls, puro ka pasyal, puro ka gala, gastos ka dito, gastos ka doon. Tapos iiyak ka, wala ka ng pera. No? So, masisira ka talaga doon. Kaya tandaan natin, ang buhay na sanctified life, if you live a holy life, then that's it. Iba ang buhay na may kapayapaan, kapanatagan, at paglayo sa kasalanan. Ang dulot ng kasalanan, pagkabalisa, pag-alala, pagkatakot. Pero kapag namuhay ka sa Diyos, andoon ang kanyang kapayapaan. Kaya naway sa umagang ito nakita ninyo ang mahalagang ginawa ng Diyos dito sa atin. Major ito sa buhay natin, ang mamuhay tayo at kilalanin ang ginawa niya sa atin. Na mamuhay tayo under His blood, covered by His blood. Maranasan mo ngayon ang sanctification. Importante ito, redemption, justification, and sanctification. Kaya sa ating pagtatapos, tandaan ninyo to. The blood of Christ restores us back to God's original design. Without the shedding of His blood,
We remain in darkness, enslaved by sin. So tandaan natin yon, manatili tayo sa kasalanan kung wala ang dugo niya. So we really praise God for the blood of Christ. That is why this morning, we celebrate our Holy Communion. Na dapat sa pagpartake natin ito sa ang lugar man kayo, dito nyo maintindihan, dito ako pinapatibay ng Diyos. Dito niya ako pinapatatag because of this blood of Christ. Kaya mga kapatid, before we close, kunin natin ngayon ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa ating mga tahanan. We will celebrate today sa ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Na dito nyo ngayon makikita, lalo kong patibayin ang paglilingkod ko sa Diyos. Lalo ko po itong i-treasure sa buhay ko. Sige po, hawakan natin ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa umagang ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito, at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Bago tayo mag-closing prayer, damhin natin ang awiting ito, ihandog sa atin ng CGS Philippines worship team. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul for the first time I had hope. For the blood applied, thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Wash me white. Thank you,
Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dugo. Through the Lord Jesus Christ, nagkaroon kami ng redemption, justification, and sanctification. I pray, Lord God, na sa panahong katulad nito, lalo pa naming palakasin, patibayin, patatagin ang aming buhay paglilingkod sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lamang ang handugan namin ng buong pagkatao namin. Because of your perfect sacrifice at the cross, through your blood, we are redeemed, justified, and sanctified. And I pray, Lord God, lahat ng mga anak mo na naunawaan ang ginawa mo sa cross, kaya naming labanan ng anumang klase ng mga pagsubok sa buhay namin as we go on sa journey namin this year 2025. I pray blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. doing everything I want, doing everything